Diba, I know also for Hussein, January na lang talaga nila nalaman na magte-terminate tayo. So wala silang any plan. Hindi sila nakapag-plan na mag-hire pala dapat tayo since 1 month na lang si PH or ano yung plans ni Aldar, wala din talaga. So she's trying, Ibisa, na mag-request ng extension for chilled water for at least 1 month. So parang yun ata, yun din nakita ko nabanggit mo na si yung isang consultant until Feb kasi yun din ata na until Feb din yung pinapa-extend sa team. Pero kasi with Altar, parang mahirap na ata. Kasi ang tagal ng approval nila eh. Oo, parang wala silang, bakit hindi nakakarating sa baba yung mga decisions? Like kila Hussein. Ewan ko kung hindi ba talaga alam ni Hussein. May feeling ako dito na hindi ko lang sure if si Altisam, any person from Altisam eventually tatanggalin din nila. Parang yun yung hint. Nakikita ko lang din na parang plans nila eventually in the future. Kasi imagine, even yung director, si Bisan, hindi niya alam. Wala siyang any idea. Si Kyle, I'm not sure where Kyle if informed siya. Even Martin, hindi informed. Wala alam. Actually, nung yun sinabi ko kay Sir, nagulat pa siya. Yung ano niya lang, emoticon niya lang, gulat. Oo. So sabi ko, hindi niya talaga ba alam or... Sa tingin ko, hindi nila alam. Wala talaga silang alam. Pero sa tingin ko, baka may hint na sila or expectations na up until this period na lang tayo. Pero siguro nila in-expect na 1 month na lang pala. Oo, 1 month na lang eh. Claudette. Claudette, hindi nagsasalita eh. Ay, oo. May any concerns ka, Claude? Wala naman po. Maraming nalalaman yan eh. Ayaw magsalita. Salita ka na, Claudette. Sige lang. Mo kaya tahimik. Pero kasi wala na din eh, no? January 31 na talaga. Kasi yun din yung time na talaga guys, na-ship na lahat ng equipments natin. So, i-check lahat yun ni Arvin at 31 or 29 to 31. And then, i-ship na siya to UAE. So, yun din yung concern ko if ever plan nila to extend yung some team members natin kasi nga wala naman sila talagang backup plans. Parang malabo na din. Kasi may specified rates na. Ano sila ngayon yan? Yun yung concern ko. Parang naawa din. Parang totoo nga po na hindi din sila updated sa kung ano yung nangyayari doon. Tsaka parang, ang sabi po ata ang last time na parang pabago-bago pa daw po kasi yung decision ni Aldar. Ay, wait siya na eh. Pabago-bago pa. Or baka kasi yun lang yung sinasabi nila Aldar. Pero eventually, kasi sabi ni Bisan daw, yun nga, before she entered, may decision na daw talaga. Kaya, pero parang hindi nga po alam nila, Hussein. Wala talaga pinababa na yun. Hindi nila binibigyan ng any info. Even yung LTZAM na mga management. Wala, hindi nila ini-inform. Sabi mo, di ba, maski man si Mr. Martin? Oo, even si Martin. Dapat siya talaga ang unang nakakaalam. Baka inaunti-unti lang po nila yung LTZAM. Pero alisin din nila lahat. Parang sa tingin ko yun yung mangyayari. Kasi nasi-share din, I'm not sure if nasi-share din sa'yo ni Aisen. Kasi nasi-share din ni Jen, even them daw, hindi na rin nila sure if magko-continue pa sila. So may ganun na rin silang feeling doon. Or ikaw, Kla, baka nakakausap mo rin sila doon. May ganun na rin sila. Oo. Wala na silang assurance din. May mga natanggal na actually. Yeah. So, yung nakita ko lang din, yung regarding sa Jordan, parang may na-share kasi one time, nakausap ko yung client, under Altar siya. May nabanggit lang siya, pero hindi ko na further na-ask, yun sabi ko, sana tinanong ko pa, further. May sinasabi siya na parang may plan daw si Altar to set up sa Jordan. I think may na-inform ako, if from one of you, if ikaw, Claude, or from other members, na
yun, eventually sa Jordan sila kukuha na shared service. Parang gano'n. Galit siguro sila sa Pinoy. Joke lang. Hindi ko lang, actually ngayon ko lang din narinig guys, no, yung Jordan na nag-provide ng shared service. Kasi mostly Philippines, di ba? And India, India yun. or Malaysia ba? Hindi ko lang sure. Parang ito, yun lang naman. Yung may mga shared services na madami and malalaki. I'm not sure with Jordan. Ngayon ko lang narinig. Pero yun, hindi ko sure, baka nagkamali na siya or baka yun talaga sinabi niya na totoo. Kasi under altar, yun eh, yung tower niya. So, yun, siguro na pag-uusapan na din nila. Jeff, yung regarding pala sa last day natin. Di ba last day natin 19? Yung week ng clearance, hindi na tayo kailangang mag-online nun. Or Yeah, nasa sa atin. We still need to be online, guys. Kasi, yung timing time out, mag-timing time out pa rin tayo during that period. Kasi hindi siya considered as leave yung period na yun. Clearance purposes siya and return of assets. And yun na mention ko rin na possibly, baka may mga minimal tasks or work pa na yun na gagawin. Pero, more on winding down na din naman. Yeah, pero ano guys, actively ba kayo na nag-search? Kasi nag-no morning, madami ako nakita ng openings sa LinkedIn. So you could check din. Restart na maganda. Na mag-apply. Madami na din eh. Madami na openings. Sayang din. Baka, Ako pa nag-start pa lang po tanggapin lahat. Mag-start ka pala mag-update ng CV. ay, share ko rin sa inyo. Meron ako mga templates ng CV. Ay, sige. Sir Jeff, ask ko lang. Pero wala pong specific date kung kailan talaga pupunta ng office para, yun nga, i-return yung laptop. Sabay-sabay na tayo. Yung plan ko, 29 ako babalik. Pero siguro end of 26, baka pwede natin mag-return once na clear na yung ano nyo. Once complete or signed na yung clearance. Clearance. Kasi, and also we will assess kasi for example, baka wala na din naman ng expected na task with deliverable from us. Baka earlier than 26, pwede nyo na ma-return. Check ko rin yun with Ryan kasi hindi pa napag-usapan yun din. Na mag-return na nung laptops or equipments already period ng 26 to 20. 22 to 26. Pero yun, if done naman na yung clearance, okay na. But yeah, we'll confirm it. Pero parang di din po ata kami maubusan ng task. Kaya nga po, marami po silang inuutos. Yeah, actually yun din nga, dapat by this time, meron na tayong parang automatic email or at least may communication na sa mga vendors, diba? Or sa CMs, hindi na tayo yung magiging direct contacts nila.